Kamusta mga kaibigan? Muli akong nagbabalik. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang sci-fi, thriller movie, na pinamagatang Anon. Nagsisimula ang pelikula habang si Sal Friedland, isang detective sa Metropolitan Police Force, ay patungo sa trabaho. Nakatira siya sa isang dystopian na lipunan kung saan ang pag-unlad ng teknolohiya ay ginawang hindi na ginagamit ang privacy. Isang alituntunin ng gobyerno na ang bawat mamamayan ay dapat may implant sa kanilang mga mata na nagtatala ng lahat ng kanilang nakikita. Nagbibigay din ng implant ng augmented reality head-up display sa user. Nagpapakita ito ng impormasyon tungkol sa sinumang tao o produkto na maaaring makita ng user sa buong araw. Sa mundong ito, umaasa ang mga pagsisiyasat ng kriminal sa mga detective na nagsusuri sa naitalang video ng krimen. Pagkatapos ay tinatasa nila kung ang isang pinaghihinalaang may kasalanan ay inosente o nagkasala. Gayunpaman, habang naglalakad si Sal patungo sa kanyang opisina, nakakaranas siya ng kakaiba. Nakikita niya ang isang kabataang babae na nag-trigger ng glitch sa kanyang eye implant at walang data tungkol sa kanya na ipinapakita sa kanyang head-up display. Bagamat nagulat, nagpatuloy si Sal patungo sa trabaho dahil marami siyang kaso na dapat tingnan. Sa opisina, ang una niyang kliyente ay isang matandang lalaki na ang anak ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Dumaan si Sal sa Ether, isang napakalaking database ng point-of-view footage, at nakahanap ng nakakabagabag na balita tungkol sa anak ng matanda. Nag-aalinlangan niyang ibinahagi ang video kung saan makikita ang anak na tumatalon mula sa isang gusali at wala ng buhay. Nawasak nito ang matanda at lumuluha siyang lumabas ng opisina. Nang maglaon, habang dumadaan sa kanyang susunod na kliyente, si Sal ay nakatanggap ng isang emergency na tawag upang imbestigahan ang isang kamakailang pagpatay. Agad siyang tumungo sa ibinigay na lokasyon at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang marangyang penthouse. Ang isang lalaki na nagngangalang James Cray ay binaril sa ulo isang oras ang nakalipas. Dumaan si Sal sa file ni Cray sa Ether para malaman kung ano ang nakita ng biktima bago siya namatay. Pero sa kanyang lubos na pagkagulat, walang POV footage ang visual record ni Cray. Sa halip, napalitan ito ng POV ng killer, na epektibong itinatago ang pagkakakilanlan ng kriminal. Nangangahulugan ito na bago siya binaril, nakita ni Cray ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga mata ng pumatay. Natarante siya kaya hindi na siya makatakas. Samantala, ang kasamahan ni Sal, si Detective Charles, ay nagpahayag na ito ay hindi isang nakahiwalay na kaganapan. Ang isa pang kaso mula sa Baltimore ay pareho din, ang mga implant ng mata ng biktima ay nahak bago sila namatay. Wala silang data o footage tungkol sa kung sino ang posibleng gumawa ng mga krimeng ito. Biglang naalala ni Sal ang misteryosong babaeng nakita niya kanina. Walang data tungkol sa kanya sa Ether kaya walang laman ang kanyang head-up display. Nagsisimula siyang maghinala na maaaring may kinalaman siya sa mga kasong ito. Kaya, ibinahagi niya ang kanyang POV footage kay Charles. Kinaumagahan, parehong nalaman ni Sal at Charles na ang footage ng anonymous na babae ay tinanggal mula sa kanilang Ether. Pagkatapos ay napagpasyahan nila na ang babaeng ito ay nag-program ng isang espesyal na algorithm na sumusubaybay at nagtatanggal ng anumang footage sa kanya. Nang maglaon, si Lester Hagen, isang dalubhasa sa tech na nagtatrabaho para sa pulisya, ay nagpahayag ng isang bagay na hindi malinaw sa footage ni Cray. Ayon sa mga pisikal na record sa penthouse, may panauhin si Cray sa kanyang tahanan bago siya patayin. Pero sa footage, parang nagbabasa siya ng libro, mag-isa. Katulad din ang nangyari sa footage ng biktima mula sa Baltimore. Ito ay nagsiwalat na ang lahat ng mga biktima ay may isang bagay na karaniwan. Kumuha sila ng isang dalubhasang hacker upang tanggalin ang mga piraso ng kanilang mga visual na talaan na maaaring nakakahiya o nagsasangkot. Gusto ni Cray na i-edit ang footage ng kanyang pagdaraya habang ang Baltimore guy ay gustong tanggalin ang footage ng kanyang paggamit ng droga. Matapos gawin ang gusto ng mga kliyente, tila papatayin sila ng hacker. Tapos, inedit din ang footage ng meeting nila para walang makatrack nitong psycho hacker. Inihayag ni Charles na ang huling taong nakilala ni Cray bago siya namatay ay isang babae. Nagawa rin ng babaeng nakita ni Sal sa kalye na tanggalin ang kanyang mga tala sa Ether. Ang head-up display ay nagpakita sa kanya bilang Anon, ang pinaikling anyo para sa Anonymous. Mula sa puntong ito, tatawagin din siyang Anon ng pulisya at gagawin siyang pangunahing sospek sa mga pagpatay.
Nang gabing iyon, sa kanyang tahanan, sinusuri ni Sal ang footage ng kanyang yumaong anak na namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Biglang, nakatanggap siya ng abiso tungkol sa isa pang pagpatay at mabilis na nakarating sa site. Sa kasong ito, ang pumatay ay nahak sa punto ng view ng dalawang babae ng sabay-sabay. Para silang magkasintahan at tanging kasambahay lang ang naroroon nang gawin ang krimen. In-access ni Sal ang file ng housekeeper at napansin niya na ang paglalarawan niya sa salarin ay tumutugma sa babaeng anon. Habang nagpapatuloy siya sa pagsisiyasat, nakarinig siya ng matinding ingay at napagtanto niyang maaaring nasa malapit na ang pumatay. Ang kanyang intuwisyon ay lumalabas na totoo habang ang isang tao ay nagsimulang tumakas, at ang detective ay humahabol. Tumakbo ang mamamatay tao sa isang subway at si Sal ay tumakbo din pababa sa isang hagdanan na patungo sa subway. Sa sandaling ito, ang kanyang visual feed ay nagsisimulang mag-glitch, na naging dahilan upang siya ay mahulog sa hagdan. Tumayo si Sal at sinubukang hanapin ang salarin sa tren. Ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na ang kanyang nakikita ay minamanipula sa real time. Bago niya magawa ang anumang bagay tungkol dito, ang pumatay ay naglaho sa manipis na hangin. Pagbalik sa istasyon ng pulisya, ipinakita ni Sal ang kanyang footage kung paano nagawang manipulahin ng killer ang kanyang paningin. Ngunit wala sa mga ilusyong iyon ang lumilitaw sa kanyang mga talaan ng ether. Upang mahuli ang advanced na hacker na ito, nagpasya siyang magtago. Lumilikha si Sal ng isang maling kasaysayan bilang isang stockbroker na nakikibahagi sa isang maikling relasyon sa isang kabit. Gusto niyang maalis ng mga serbisyo ng hacker ang footage na ito bago ito makita ng kanyang nobya. Kaya, nag-post siya ng bakante para sa mga hacker na maaaring mag-edit ng footage ng isang tao mula sa implant. Ilang kandidato ang nag-apply ngunit wala sa kanila ang tumutugma sa paglalarawan ng pulisya. Isang araw, isang babae na gumagamit ng handle na, anon, ang nag-aalok ng kanyang mga serbisyo kay Sal. Agad niyang napagtanto na ito ang kanilang hinahanap. Sa makatuwid, inaayos niya ang isang pulong sa kanya habang pinananatiling naka-standby si Lester. Susubukan ng IT expert na tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan kapag nag-login siya sa Ether. Si Sal, gaya ng binalak, ay humiling na tanggalin ang naunang pakikipagtagpo niya sa hooker. Diretso sa trabaho si Anon at hinahak ang kanyang mga alaala, habang sinusuri ni Lester ang dalas niya mula sa kabilang kwarto. Ginabayan siya ni Sal sa eksaktong alaala at sinabihan siyang gawin itong parang nag-iisa siyang magdamag. Madaling ginawa ito ni Anon at ipinaliwanag niya na aalisin din niya ang kanyang sarili sa kanyang memorya. Tinanong ni Sal kung ano ang gagawin niya tungkol sa memorya nito sa kanya at tumingin ng diretso sa mukha nito. Biglang tinutukan siya ng baril ni Anon at sinabihang tumalikod siya. Lubos niyang inaasahan ang pagbaril niya ngunit nawala siya sa hangin. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Lester sa silid at ipinahayag na hindi rin niya makuha ang kanyang pagkakakilanlan. Bumalik sa istasyon ng pulisya, ipinakilala ni Charles si Sal sa dalubhasa sa cybersecurity, si Cyrus Freer. Ang binata, na sangkot din sa paghack, ay inirekomenda ng tanggapan ng komisyoner na tumulong sa kasong ito. Nang gabing iyon, nagawa nilang i-hack ang POV feed ni Anon ngunit wala pa rin silang mahanap tungkol sa kanyang nakaraan. Si Anon ay maingat kung saan siya tumingin, hindi nagbibigay ng maraming mga pahiwatig tungkol sa kanyang lokasyon. Tila natulala ang mga lalaki sa kanyang kagandahan ngunit pinagmasdang mabuti ni Sal ang mga imahe sa mga salamin at bintana. Nang maglaon, napansin nilang pumasok siya sa The Ether ngunit hindi pa rin siya masusubaybayan dahil madali niyang nilalampasan ang lahat ng mga protokol ng seguridad. Nahack niya ang eye implant ni Jasper Nix, isang money laundering art dealer. Sa kasalukuyan, nakikipag-usap siya kay Max Skinner, isang manloloko na bumibili ng pekeng pagpipinta. Inalis ni Anon ang pag-uusap na ito sa alaala ni Jasper. Pagkatapos ay pinalitan niya ito ng isang alaala kung saan hindi niya sinasadyang natuklasan ang piraso ng sining na ito. Ang mga opisyal ng pulisya, kabilang si Freer, ay pinapanood ang kanyang feed sa buong gabi ngunit hindi pa matuklasan ang kanyang lokasyon. Tumanggi siyang umalis sa kanyang silid at mayroon lamang mga analog na aparato sa kanyang apartment, kaya imposibleng masubaybayan siya. Kinaumagahan, hindi sinasadyang napaalis sila sa kanyang feed bagamat hindi niya alam na nakikinig sila sa kanya. Noong araw ding iyon, nalaman nilang namatay si Jasper sa parehong paraan. Ang komisyoner ng pulisya, si Joseph Kenk, ay dumating sa istasyon,
na nagsasabi sa mga tiktik na ang kasong ito ay isang prioridad ngayon. Naniniwala siya na walang sinumang tao sa likod ng mga kasong ito. Sa halip, ilang mga hacker, na maaaring o hindi kilala ang isa't isa, ay hindi nagpapakilala sa kanilang sarili upang gawin ang mga krimen. Upang mahawakan muli siya, muling nagtago si Sal. Sa kabila ng patakaran ni Anon na hindi dumaan sa mga file ng kanyang kliyente nang walang pahintulot, gayunpaman ay tinatamaan nila ang kanyang memorya. Nagpanggap si Sal na bumili ng droga sa isang tao at kinuha si Anon para alisin ang alaala. Samantala, naghihintay si Lester sa katabing apartment para maabutan siya. Hindi nagtagal ay dumating siya para sa pulong at nagbiro na binili ni Sal ang mga gamot bilang dahilan upang makita siya. Habang ginagawa ni Anon ang kanyang footage, sinimulan niyang makipag-usap sa kanya para bigyan si Lester ng sapat na oras para suntukin siya. Tinatanong niya kung bakit niya ito ginagawa at kung may agenda siya. Una nang ibinasura ni Anon ang kanyang mga tanong na may hindi malinaw na mga sagot. Ngunit mayroong ilang chemistry sa pagitan ng undercover na detective at ng hacker. Kaya, sa kalaunan ay ipinahayag niya na sinimulan niyang sunugin ang kanyang digital footprint noong siya ay 18, hindi huminto si Anon hanggang sa napalitan niya ang lahat ng digital gamit ang mga analog device. Pagkatapos niyang magtagpi-tagpi ng footage, ang dalawa ay nauwi sa paghahalikan at pag-iibigan. Sa lahat ng oras, sinusubukan ni Lester na matukoy ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kalaunan ng gabing iyon, binabasa niya ang mga alaala ni Sal para tanggalin ang relasyong ito. Ngunit habang ginagawa ito, nakuha niya ang isang basag sa kanyang footage mula noong isang araw. Mas malalim ang tingin dito ni Anon at kalaunan ay natuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Nag-aalala ito kaya kinarga niya ang kanyang baril at agad na tumakas mula sa apartment. Maya-maya, nakarinig ng putok ng baril si Sal, habang nagbibihis. Nagpanik siya at lumabas, nakita niya si Lester na nakahandusay na patay sa katabing apartment. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Charles sa pinangyarihan at sinabihan ng isang nasirang Sal na umuwi at magpahinga. Ang huli ay obligado at umuwi kung saan dinadaanan niya ang mga alaala ng kanyang anak. Pagkaupo pa lang niya para uminom ay may lumabas na mensahe mula kay Anon. Inakusahan niya ito ng pagtataksil sa kanya at pagkatapos ay nahak ang kanyang live feed. Sinimulan niyang pahirapan sila sa pamamagitan ng mga guni-guni sa pamamagitan ng pagmamanipula sa kung ano ang nakikita niya sa real time. Higit pa riyan, paulit-ulit niyang pinabalik sa kanya ang aksidente kung saan namatay ang kanyang anak. Si Sal ay natitisod sa labas ng kanyang tunay na apartment na sinasalot ng mga guni-guni. Nakikita niyang nasusunog ang lobby at may mga kriminal sa lahat ng dako. Hindi matukoy ang pagmamanipula sa realidad, nagsimula siyang mag-shoot ng random. Ngunit makalipas ang ilang segundo, lumabas ang kanyang kapitbahay mula sa isang kalapit na apartment at pinatahimik siya. Nang hapong iyon, isang pagod na Sal ang nakipagkita kay Charles upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang mental na sitwasyon. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang isa pang detective na may dalang masamang balita. Ang kapitbahay ni Sal ay natagpuang patay na may tama ng bala at si Sal ang pangunahing sospek. Sa istasyon ng pulisya, sinusuri nila ang kanyang mga file at nakitang binaril ni Sal ang kanyang kapitbahay. Ngunit mariin itong itinanggi ng tiktik at humingi ng autopsy report. Nung nakuha na niya, itinuro niya ang malaking tama ng bala. Parang binaril ng baril ang kapitbahay. Dahil mayroon lamang siyang isang 9mm pistol na inisyo ng gobyerno, hindi niya mapatay ang lalaki. Gayunpaman, tinanggihan ng mga superior ang kanyang paliwanag, inutusan siyang alisin ang kaso, at ilagay siya sa ilalim ng pag-aresto sa bahay na may patuloy na pagbabantay. Nang maglaon, pagdating ni Sal sa bahay, binabantayan siya ng 2 pulis, na ang isa ay nasa labas ng kanyang bahay. Alam niyang nahak ng mga ito ang kanyang implant at pinapanood din ang kung ano man ang kanyang pinapanood. Kaya, matalino niyang inilagay ang kanyang baril sa kanyang holster na malayo sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay humiga si Sal, pumikit, at nagkunwaring natutulog. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsimula siyang maglakad habang nagbibigay pa rin ng ilusyon na siya ay natutulog. Palihim siyang lumabas at nagawang patumbahin ng pulis sa harap ng kanyang apartment. Kasunod nito, pinag-isipang mabuti ni Sal ang araw na pinapanood nila ang feed ni Anon. Napansin niya ang ilang detalye sa refleksyon ng salamin at mga kasangkapang salamin nito. Sa impormasyong ito, sa kalaunan ay nasusubaybayan niya ang kanyang apartment.
Ngunit pagpasok niya sa loob, handa na itong harapin siya. Alam na ni Anon na darating siya at hihingi ng mabilisang chat. Pagkatapos ay isiniwalat niya na hindi niya pinatay si Crass o Nix ang mag-asawang tomboy o maging si Lester. Siya ay binabalangkas ng isa pang hacker na may katulad na hanay ng kasanayan. Ipinakita ni Anon kay Sal ang kanyang video record ng ikalawang operasyon kung saan napatay si Lester. Ito ay malinaw na nagpapakita na siya ay patay na sa oras na siya ay tumakas sa apartment ni Sal ng gabing iyon. Sinabi rin niya na ang isa pang hacker na ito na nasa likod ng lahat ng mga pagpatay ay nahack na sa implant ni Sal. Kasalukuyang nakikita ng hacker ang kanyang mga mata, ibig sabihin, wala na sa kanila ang ligtas. Matapos ipadala kay Sal ang kanyang mga record, muli siyang tumakbo para dito. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Charles sa pinangyarihan upang harapin siya tungkol sa kanyang pag-uugali. Sinusubukan ni Sal na kumbinsihin siya na may isa pang mamamatay tao na kasangkot sa kasong ito. Ngunit naniniwala ang huli na si Sal ay naging masyadong personal na kasangkot. Pagkatapos ay sinuspinde siya sa aktibong tungkulin. Kinagabihan, muling nahack ni Anon ang feed ni Sal at nagbabala na may darating para sa kanya. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang kotse at tumungo sa kanyang apartment. Di nagtagal, napagtanto ni Sal na ang kanyang POV ay nahack ng real-time. Tulad ng lahat ng mga biktima ng pagpatay, sinimulan niyang makita ang isang mamamatay na papalapit sa kanya na may dalang baril. Sa sandaling ito, dumating si Anon at lumingon sa kanya ang pumatay. Nakikita pa rin ni Sal ang mga mata ng killer na ikinalilito niya. Sa isang nakakagulat na twist ng mga kaganapan, ang assassin ay nahayag na si Cyrus Freer, ang cybersecurity expert na kinuha ng police department. Inihayag ni Cyrus na siya ay nahuhumaling kay Anon sa loob ng maraming taon. Pinatay niya ang sinumang nakipagtalik sa kanya dahil sa selos at binura ang bawat bakas niya sa kanilang mga file. Sinubukan ni Anon na pigilan siya sa pagpatay kay Sal, sinabing mabubura nila ang lahat at basta nalang mawawala. Pero desidido si Cyrus na barilin muna si Sal. Samantala, nakuha ng detective ang kanyang baril at nagsimulang bumaril ng random patungo sa pangkalahatang direksyon ni Cyrus. Hindi pa nakaharap ng ganito ang hacker kaya tumakbo siya palayo, hila-hila si Anon kasama niya. Kahit papaano ay nasusundan sila ni Sal at nang ang tatlo ay nasa lobby, bulag siyang nagpaputok kay Cyrus. Sa pagkakataong ito, ang bala ay tumama sa kanyang bituka at muli na namang nakakita ng normal si Sal. Pagkatapos ay binaril ng tiktik si Cyrus ng 3 beses, na epektibong tinitiyak na siya ay nananatiling patay. Sa resulta ng kaganapang ito, ang komisyoner ay nagtatanong kung bakit kinuha ni Charles si Cyrus, isang taong walang record sa Ether. Ngunit tumugon si Charles na ang komisyoner ang nagrekomenda sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto nila na nahack ni Cyrus ang kanilang mga sistema upang ipakita ito. Nang gabing iyon, nakilala ni Anon si Sal sa isang pampublikong lugar at humingi ng paumanhin sa paglalagay ng kanyang buhay sa panganib para mahuli si Cyrus. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang paghahanap para sa hindi nagpapakilala ay hindi dahil mayroon siyang itinatago. Sa halip, ito ay dahil lamang sa ayaw niyang ibahagi ang sarili sa mundo. Pagkatapos ay lumayo siya at binura ang sarili mula sa mga file ni Sal, na dinadala ang pelikula sa isang malungkot na pagtatapos. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!